what's on my heart today for us. So unsa ang nasa ang kasing-kasing karon para sa atoa? You know, I'm considered pretty hard sometimes. So ginakonsidera siya nga usahay kanang with the word of God. No? Nga gahi siya mahitungod sa pulong sa Ginoo. Right? Ako may unang ni-react. Ako may unang ako. I'm good. Sakto. Okay. Maigo. But hopefully most of you understand my Father's heart for you. Amen. So, ang iyang paglaom igsuon nga unta nakasabot ang tanan sa iyang kasing-kasing isip usa ka amahan. But there's no room for compromise So mo nang walay lawak para sa pagkompromiso in our walk with God, sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo. because this is what the Word of God demands of us. Amen. Tungod kay mao man kini ang ginapangayo sa pulong sa Ginoo sa atoa. So I listened to a video last week, and it was talking about discipline versus undisciplined. Ay. So sa niagi nga semana, ito process na. So sa niagi nga semana naa siya'y gilantaw nga video nga nagiskot may tungod sa pagkadisiplinado ug sa dili pagkadisiplinado. And they said something like this. It only cost you ounces for discipline. Ounces. Mga tagidyot ra di ay. So, ginagmay ra ba? No, ang ambot pasabot ba ang baylo or ang bayad kay ginagmay lamang para sa disiplina. But undisciplined will cost you pounds. No, pero pag mahimo tang dili disiplinado, dinagko gyud nga kantidad ang baylo. You understand that? Nasabtan nato? So the cost of undisciplined in the body of Christ is great. Mao nga kung mag-iskyot ta sa dili pagkadisiplinado sa lawas si Kristo, kay dako gyud kaayo ang baylo. And so the reason that I talk about these hard things a lot is because we don't understand our true condition. So ang rason nga no nga ginahisgutan nato kini nga mga gahi nga mga butang tungod kay wala pa ta nakasabot sa tinuod gayud nga kondisyon nato sa tuang personal, no? We don't understand our true purpose. Wala pa ta tinud-anay nga nakasabot sa ato ang tinuod nga tumong. If we really knew how far below what God intends for us that we're living, you would be horrified, as I am. No, so kung nakasabot gyud ta, kung unsa pa kalayo gyud kaayo ta kaysa sa kung unsa dapat ang ato ang ginalakwan isip nga Kristohanon, kay makuyawan ta og kanang manganghata nga makaingon ta nga, ha, ingana pa daay ko kalayo. So all you have to do is look at the life of Jesus, look at the Word of God, and compare it to your life. No, so ang tanan lang ang ato lang dapat nga buhaton para nga makita nato atong tinuod nga kondisyon, mao nga ato ang itandi ang ato ang kaugalingon nga paglakaw sa Ginoo, kauban ng Ginoo, ang atong pagkakristohanon, ug atong itandi sa kinabuhi ni Jesus ug sa iya ang gibuhat samtang naa siya diri sa kalibutan. There you go. No? So we very rarely as Christians really take the time to truly examine ourselves. No, dili kaayo ta kasagaran isip nga mga Kristohanon nga kanang tinud-anay nga mo examine or mususi sa atong mga kaugalingon. Because we don't like what we see. Kay dili man taganahan sa atong mga makita. Diba? Hello, are you there? Ayo. Okay. So my heart is for you to fulfill your destiny, to fulfill your calling, to be everything God created you to be. And what that is nothing short of Jesus Christ. Amen. So ang iyang kasing-kasing igsuon, isip nga usa ka amahan, mao nga matuman natong tanan ang ato ang kapalaran, sumala sa kung unsang gitakda ni Jesucristo ug wala na ilain pa, gawas lamang sa sumbanan ug sukdanan nga mao nga maparehatan ni Jesucristo. So in order for us to see the truth, it's hard. We have to be honest. We have to look
at what the Word of God says. No, kung para nga mahimutang matinud-anon igsuon sa atong kaugalingon, lisod tungod kay kinahanglan man nato itakdo ug itandi ang atong kaugalingon sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Does that make sense to you? Nakasabot ha? We have to look at the negative side. The Bible says the Word of God, it's sharper than any two-edged sword. And it talks about the kindness and the severity of the Lord. So one side of the blade is the kindness of God, the grace of God. The other side is the severity and the judgment of God. Amen. So, ang kinahanglan kay kung ato ang manggod nga lantawon ang atong kaugalingon manamin ta sa pulong sa Ginoo, makita gyud nato ang negatibo nga dapit sa ato ang pagkakristohanon tungod kay ang pulong sa Ginoo sumala pa sa pulong nagingon siya nga mas hait pa kini kaysa sa usa ka espada nga duhay sulab. Ang duha ka sulab sa espada sa Ginoo mao nga sa pikas nga sulab mao ang iyang pagkabuutan ug sa pikas pod mao ang iyang pagka-istrikto. Nga apil diha ang iyang pagkahukom. So the reality, Iksoon, that the majority of the church does not want to face is there's great consequences for disobedience. No, so ang realidad igsoon mao nga ang dako nga populasyon sa tibuok nga lawas ni Kristo kay daghan ang dili gusto nga moatubang sa sangputanan sa pagka-dili masinugtanon. Do you understand that? Nasabtan nato? Amen. See, the Bible said that we've been bought with the price. Our life is not our own. Amen. But yet we want to be our own God and make our own decisions. But that's not what the Bible teaches. Diba ang Biblia nagtudlo sa ato nga gilukat, gipalit na ta sa kantidad nga mao ang dugo ni Jesucristo, but pasabot dili na kita maoy tag-iyas, wala na nag-iyas atong kaugalingon. Gawas sa Ginoo. Apan kita bisan pag gilukat o gipalit na ta ganahan gihapon ta nga kita mo'y magbuot sa atong kaugalingong mga desisyon. So my general theme week after week is die. 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 Wala gyudong, dai gyud. Diba? Amen. Tinuod. No? So ang kinatibukan gyud niya nga tema kada semana igsuon mao nga mamatay mamatay ko, mamatay tang tanan. Okay. Sa atong kaugalingong kinaiya. There was some visitors here a few months ago, and I was preaching about death to self, and they never came back. Mansa dad? They never came back. Daw. Some visitors. We were preaching about death to self, Ay, oo, bitaw, and they bitaw. went to somebody and said, "What Oo, does that kainumdum mean?" na ko. Papatyon ta dire. Bitaw kainumdum ko. Right? Okay, inumdum mo nga natay mga bisita dire nga ang atong wali ato kay natimingan man gyud pod nga mamatay ta sa atong kaugalingon nga pagbulutan kaugli mamatay ta ba no moy giwali ni daddy ato din niingon sila sa usa sa atong pamilya dire nga usa man tong wali patyon ta dire. Yes. So you get tired of hearing this same message over and over in different ways? Do you get tired of it? Kapuyan mo mga kanang di kapoy na mo paminaw sa maura gihapon nga mensahe kada semana. But Lagi no. Kuya Manuel is not one that time. yeah, I know. But Jesus said, if you even want to be my disciple, just to be my disciple, lay your life down, pick up your cross. How often? Daily. You only hear once a week. Okay. Diba si Daily. Jesus tigingon? And he didn't stop there. He said, in your life, give up your life. No, diba ingon si Jesus kung ganahan ta mahimong tinun-an niya, Even your life. tawgon ta nga iya ang sumusunod or tinun-an, kinahanglan ta nga mo buhian nato tong kaugalingong pagbulutan, mo pasan ta sa tong kaugalingong krus ug mosunod sa iya kada adlaw ug buhian nato ang atong kaugalingong I know. kinabuhi. And he said, Pati if you- ang atong kinabuhi. If you love your life more than you love me, he says you're not fit for the kingdom of Hallelujah. God. No, so di ba nagingon si Jesus nga kung mas naigugma ta sa tuang kinabuhi kaysa sa kang Hesukristo, dili ta ngayan sa gingharian sa Dios. So the majority of the church is all about the grace of God, but they never teach the severity or the judgment of God. That's true. And if you talk about those things, you're so judgmental. Bito. Why are you don't judge me?
But I'm not judging you. It's the Word of God who judges us. No, mayorya igsoon ang kinatibuk ang kinadaghanan sa lawas si Kristo kay ang kanunay nga gusto nga madunggan o kanunay nga iwali kay mao ang grasya sa Ginoo. No, mao na ako makadungog og mga You better mensahe. not be eating back there. Who's eating? If you're eating snacks, you have enough for everyone. Kung mag-snack daw dapat para sa tanan. No, so kung makadungog og mga mensahe nga mahitungod nga sama niini nga mga wali igsoon kay ingnon dayon ta nga judgmental ka nang hukom na kanako ang Ginoo nasayod sa akong kasing-kasing ayaw kog hukmi no pero wala man ta gihukman wala man ka nang hukom wala man ta nang hukom ang pulong sa Dios mao'y naghukom sa atoang kinaiya. Okay, so the church has made the standard down here, but Jesus, he says the standard is nothing less than holiness. Amen. No, so ang simbahan, gipakaubos ang sumbanan, gipakaubos ang sukdanan. Diri ra kutob, no? Kanang igo ra gyud nga kanang makalikang ra. Pero si Jesucristo igsoon, iya yung gitaas ang sumbanan. Ana siya wala nila ang sukdanan, pagkabalaan gyud. The church tends to minimize sin. So kasagaran Oh, it's okay. God loves you anyway. It's okay. You just continue to do that. That's their attitude. no, so ang batasan sa simbahan karon kay gipakaubos or gipakagamay lang ang sala. No, so pag naay mabuhat nga sala or naay nagpakasala, mingon nga ay okay ra na, grasahi lang na siya. And what the world calls normal, God calls sin. No, so ang gitawag nga normal sa kalibutan kay ang Ginoo gitawag na niya nga sala. And we have to remember all sin is death. Ug kinahanglan nato nga masabtan nga ang tanang klase sa sala kamatayon. Amen. Okay, and sin is disobedience. Ug ang sala igsoon kay pagka masinupakon. So your job is to seek the Lord and to please Him and find out what He wants you to do and what He don't want you to do. Because if we don't do that, if we are try to stay neutral, we are being disobedient by default. No, so ang trabaho nimo, trabaho nako, trabaho natong tanan isip ng mga Kristohanon igsoon, mao ang pagpangita sa dagway sa Ginoo ug pagpangutana sa Ginoo kung unsang iyang kabubuton. Ug kung naa man gani dili subay or dili mao sumala sa pulong sa Ginoo, mutingog ta kay kung dili ta mutingog buot pasabot nitindog ta sa ilang tumbanan. Okay, so this is why the world hates Jesus. Mao ni ang rason ngano nga ang kalibutan wala ganahi kang Because Jesus. He has a high standard with no tolerance, no compromise. Kay taas man gud ang sumbanan ug sukdanan ni Jesucristo, no? Dili siya moingon nga sige, kuan lang kanang So- grasya-grasya lang. So Okay ra mo compromise ka may the anak. world judges Jesus. No mao ang kalibutan igsoon kay nagahukom kang Jesus. And in the church, there's so much compromise. But what I try to get us to understand is the cost of disobedience, the cost of compromise. Tinuod. It cost us our destiny. It cost us our calling. It cost us the best of God for our lives. Hallelujah. No, unsay ang gusto nga moabot nga punto sa ato igsoon ba nga masabtan nato nga unsa di ay ang bayad o baylo kung magmasinupakon ta or kung masinupakon ta karon kung magpadayon ta sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo igsoon kay naa siya'y baylo, naay kabayaran, naa siya'y puli, naa siya'y mabaylo na dayon nato ang atong kapalaran, ang gihatag nga kabubuton sa Ginoo sa atua ug ang pinakamaayo unta nga iyang ihatag sa atua dili nato madawat. And so for me, Iksaon, I have to take a close look at myself. Mao nga para sa iya igsoon kinahanglan niya nga maghimo og usa ka suod or kanang pinakaduol nga pagsusi og paglantaw sa iyang kaugalingon. I'm no better than anybody else. Kay dili niya maila sa iyang kaugalingon nga mas maayo siya kaysa sa uban. When I'm honest, it's like the Bible says you're poor, blind, naked, and needy, and you don't know it. Well, I'm poor, blind, naked, and needy, and I know about some of it. Diba? Ang Biblia nag-ingon nga buta ka, uyamot ka, nagkinahanglan, ug hubo ka, apan wala ka nakahibalo niini. Para sa iya, nakabalo siya nga adunay pipila ka parte sa iyang kinabuhi nga buta, hubo, uyamot siya o nagkinahanglan, apan dili tanan. Wala niya nakita ang kinatibukan nga iyang pagkabuta, pagkahubo, pagka nagkinahanglan. So, in other words, I'm falling way short of the glory of God. Buot pasabot,
na ilan niya sa iyang kaugalingon nga pakya siya, layo kayo siya sa kung unsa dapat ang paglakaw diha sa himaya sa Ginoo. I'm not walking in the fullness of the Lord yet. Wala pa siya. What He promises us in His Word. I'm not walking in it. Wala pa niya and nalakwan. neither is the body of Christ. Amen. Nakita niya sa iyang kaugalingon nga wala pa niya nalakwan kung unsa di ay dapat, kung unsa unta ang itsura sa usa ka Kristohanon karon, bisan gani sa tibok nga lawas si Kristo, makita nato nga kita gyud tanan. Because the standard is Jesus. Kaya ang sumbanan, ang sukdanan si Jesus man. Amen. So you have to ask, how much do I look and act like Jesus? So kinahanglan nato nga pangutanon ng atong kaugalingon. Sa atong dili lang itsura nga pisikal, dili itsura pisikal. Apan sa ato ang mga gawi, sa ato ang mga kinabuhi, sa ato ang mga pamatasan, unsa kadak-a or unsa naman ang unsa ka tibuok si Jesus sa ako ang panagway. Are you there? Amen. Asa naman kutob si Jesus dire? Napadiri si Jesus ako. So if you look at the Word of God, you look at the example of the life of Jesus, you look at the life of the apostles, and anything short of that is not the will of God. Tinuod jud. No, so kung atong lantawon ang kinabuhi ni Jesus, ang kinabuhi sa mga apostoles, kung layo rata, kung dili ta pareha og kinabuhi ni Jesus, bilyante ng uod. Charot. Oh, Pero dado, get over here. Here, I got him now. no, so kung dili ta pareha ning ulod, charot. Kung dili ta pareha ni Jesus, dili ta pareha sa pagkinabuhi sa imura tagi nga to. No, kung dili ta pareha og pagkinabuhi sa mga apostoles, layo ra gyud kaayo, dili gyud mao. Wala pa gyud ta sa insakto. So the Lord is systematically trying to get us to understand this principle of where we're at compared to His plan for us. Amen. So ang Ginoo igsoon kay iyatang ginagiyahan nga aduna say kaugalingong sistema nga iyatang ginapakita sa kung asa ta karon kaysa sa kung unsa ta dapat nga maglakaw. And it's not to condemn us, Ug dili gid siya para nga paghukom sa ato or para paglaglag sa ato. it's to lead us into repentance. Apan para nga dalon ta nga maghinulsol ta. It's to lead us into change. No para nga dalon ta sa kausaban. Hallelujah. Maing buntag, palihug mo lingkod. So the purpose is to lead us into repentance, which will bring transformation into our lives. Amen. So ang tumong igsoon mao ang pagdala sa atoa sa paghinulsol aron nga magdala og kabag-uhan sa atoang kinabuhi. Does this make sense to you? So nasabtan nato igsoon. Okay. So as much as we talk about what's wrong with the body of Christ, No, so bisan pa man nga naghisgot ta igsoon sa kung unsa ang sayop sa lawas si Kristo, what's wrong with our standard of living, kung unsay sayop sa atong sukdanan, sa ato ang pagkinabuhi, it's not to condemn igsoon. dili gid siya para nga hukman ta or laglagon It's ta. to bring truth Apan- into our lives. Apan para magdala og kamatuoran sa ato ang kinabuhi. Which leads to transformation, leads to repentance and transformation. Amen. No nga mao kini ang magdala sa ato igsoon ngadto sa paghinulsol ug kausaban. Okay, so you have to ask yourself, Ikson, why does Christ want you to be Christ-like? What is the purpose? So kinahanglan nato pangutanon ng atong kaugalingon. Nganong gusto man ni Jesus o ni Kristo nga mahimutang sama niya? What do you think? Unsa iya ang tumong sa imong hunahuna? What is the purpose of a Christian? What is the purpose of the body of Christ? Unsay tumong igsoon sa usa ka Kristohanon? Unsay tumong sa lawas si Kristo? To represent Jesus. To represent Him Amen. Para nga as He is. no para nga marepresentar nato si Jesus sa kung kinsa siya, sa iyang pagkasiya. He's not flesh and blood. No kay dili man siya unod ug dugo. To represent Him as He truly is. No nga ato sa marepresentar sa iya gayong pagkasiya. He's supernatural. He's not natural. Labaw siya sa kinaiyahan igsuon, dili siya natural. In the area of the power of the Holy Spirit, in the supernatural power, in the supernatural love of God, the church barely represents Him as He is.
ug sa dapit igsuon sa pagka-supernatural sa Ginoo, kay kita nga lawas si Kristo kay layo ra gyud kaayo ta sa atong pagrepresentar sa iya. Wala pa gyud nato sa narepresentar sa ingana nga dapit. You think about that. No, hunahuna gani na igsuon. That includes me. Apil siya. Because when I read the Bible and I see the purpose of myself, okay, what did Jesus do? What Okay. did the disciples do? Dito. What did the apostles do? What did they do, igsoon? Okay, kung iyang lantawon, kung atong lantawon igsuon ang Biblia, sa kung unsa ang gibuhat sa mga apostoles, unsa ang gibuhat ni Jesus, nabuhat ba nato? Nung makita nato igsuon, unsa may ilang magipangbuhat? What the, Nagbuhat sila milagro. Jade, you know what? My wife brought snacks, not enough for everyone. Bati na babaye. Sakpan ka mo. See a pamahaw. Uh-oh. You guys had pamahaw at 5 a.m. Ay. Ay. And then She you remembers had what a you snack said. at 7, then you had a snack at 9. Then snack pagka 11 na po, di ba? Maratag mga hamster. And then you can't wait till 12 to have another snack. Lord Jesus, help us all. May alligator. Nagino. Okay, so Ixon, I talk a lot about obedience and dying to self, but do you know why? Do you know the purpose of you being Christ-like? What is your purpose as a Christian? What is your purpose corporately as the body of Christ? Do you understand that? So kanunay siya nga mag-iskot diri sa to Exxon, mahitungod sa pagkamasinugtanon sa Ginoo ug pagpatay sa tong kagalingon nga unod, pagpatay sa tong kagalingon nga pagbulutan. No, nasabtan ba nato Exxon unsay ato ang tumong isip nga Kristohanon? Nasabtan ba nato unsay tumong nato isip nga lawas si Kristo? So I want to talk about the positive reasons why you die to your own self-will. No, so gusto niya hiskutan karon kung unsa ang positibo nga mga rason ngano nga dapat tang mamatay sa tong kagulingong pagbulutan. And Ixon, make no mistake about it. If God is asking you to die to your own self-will, you can die to your self-will if you will submit to Him. Amen. No, so dili ta dapat masayop igsoon sa paghuna-huna nga sa diha gani nga ang Ginoo mangayo nato nga patyon ta sa tong kaugalingon nga pagbulutan, mabuhat gyud na nato. Kay dili man siya magpabuhat kung dili na nato, kung imposible gyud nga mabuhat. No, so naagay rason ngano nga gusto niya nga mamatay ta sa tong kaugalingong pagbulutan. The Lord doesn't ask us to do things that then not give us the power to do Okay. it. Kay dili niya ta pabuhaton og mga butang gawas kung tagaan ta niya og gahom nga mabuhat nato unsay ang isugo. But there's so much unbelief in the body of Christ today. Jesus said, when I return, will I find faith? No, apan tungod sa dako kaayo nga dili pagkamatinuohon sa lawas ni Kristo karon, munang si Jesus nagingon nga inigbalik nako makakaplag bako og pagtuo. There's so much unbelief in the body of Christ, we just ignore what the Word of God says. No, tungod sa dili pagkamatinuohon ato lang gibaliwala unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Because you're destined to be an overcomer. Tungod kay gitakda ka igsoon nga mahimo kang madaugon. Okay, but how do you become an overcomer? Apan sa unsang pamaagi man ka mahimong madaugon? Ambot lang. How do you, by ignoring the Word of God? Pinaagi ba sa dili pagtagad sa pulong sa Ginoo? Why do you come to church? No, nganong musimba man ka? Kaya nakalaba man ko. Yeah, but you ask Nakay many sanina. Christians, why you go to church? Diba? So kung pangutanon nimo ang daghang kay mga Kristohano, ngano simba ka? I go to meet my friends. That's a social club. So mura ba og kana bitaw kay naaman ko'y amigo didto. So para magkita mi sa akong mga amigo, so mura sa og kanang tambayanan, ana. It's my duty. No, or kanang naakoy kanang tulunganon. If I go to church, it will make me right with the Lord. Kay kung musimba ko, maputla na akong kilay. Maputla na ako ang kuan. Sungay, mahimo ko matarong. If I do good things, Kung magbuhat ko og mga then the maayong Lord will butang. accept me. Kung maghimo ko og mga maayong butang, dawaton ko sa Ginoo.
Oh, you understand where I'm going with this, right? Nasabtan ninyo asa ni padulong? Most people go to church, they don't even know why they go to church. No daghang mga tao nga nagsimba, wala sila kasabot nganong nagsimba sila. Don't understand the purpose. Wala nila nasabtan Of unsay being a tumo. Christian. No, sa usa ka Kristohanon. Hallelujah. I go to church, I sing a song, I pay a tithe, I've done my duty. Now God, I'm right with God. No, so ang ubang mga Kristohanon ingani lang ilang panglantaw sa ang ilang pagsimba kay kinahanglan ko musimba dayon isa sa akong kamot kiay gamay then hatag sa ako ang ika na pulo or offering pod kung naay kuan kung ganahan ko dayon muuli. Ikson, is this the standard of Jesus? Mao ba na ang sukdanan ug sumbanan ni Jesus? See, He wants to have an intimate relationship with us. Amen. No gusto ni Jesus igsoon makabaton og suod nga pakigrelasyon sa atoa. But to have relationship, it takes time. Apan para nga magkarelasyon kinahanglan og oras. And this is the battle we all have, giving Jesus time. True. Ug mao ni siya ang pakigbisog nato Ay. karon kitang tanan naglisod ta ani paghatag og oras kang Jesus. And we think that making money is more important than having relationship with Jesus. No, We yeah, think having food True. is more important. But yet Jesus promised, seek first the kingdom of God. I'll give you everything you need if you put me first. But Amen. no, we don't want to do that, Iksoon. We No. battle continually. No daghang Kristohano nagtuo nga kinahanglan ko maning kamot kay para nami pagkaon sa amo ang lamisa kinahanglan ko nga mangwarta kay mao lagi ni kanang kwarta para masapian ko no dayon pero ang pulong nagingon igsuon nga kung unahon nato pag pangita sa giharian sa Ginoo igadugang lang na niya tanan di pag yung kasapian ug daotang Okay. espiritu. So, Ikson, Jesus put it like this. Jesus said, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Di ba si Jesus nagingon unsa may ikaginansya Where's the profit? Unsa may ginansya sa usa ka tawo nga makabot lagi niya ang tanan niyang pangandoy nining kalibutan na apan mawad-an pud siya sa iyang kagalingong kalag. This is the reality of the Word of God. Nga mao ni ang realidad sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. So, now what is the payoff? What is the biblical payoff for obedience and surrender and death to self? Noon sa man ang biblikal nga baylo igsoon or ganti sa atong pagkamasinugtanon ug sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon. Why does God want you to be mature? Nganong gusto sa Ginoo nga mahimot ang hamtong? Spiritually mature in Him. Hamtong sa atong Why? espiritu diha kaniya ngano man. Okay, so how did Jesus show His love for the Father? Giunsa man pagpakita ni Jesus ang iyang gugma para sa Amahan? By doing the will of the Father. Will, obedience. He said, not my will, Lord, Your will be but your will be done. Amen. Maningon si He laid Jesus, His life down for the Father. dili ang akong kabubuton Ginoo apan ang imong pagbulutan may matuman sa akong kinabuhi. Iya ang gitugyan ang iyang kaugalingon nga pagbulutan para sa pagbulutan sa Amahan. He never sinned. Wala siya nagpakasala. He died a horrible death on the cross for me and you. Namatay siya og ngilad kaayo nga kamatayon para sa imo ug para sa akoa. See, He laid His life down for us. Iya ang gibuhian, iya ang gitugyan ang iyang kaugalingon kinabuhi para sa atoa. physically, No, sa physical gid na. do you have any idea how horrible it is to be nailed to a cross? No, nabatay ideya igsoon unsay pamati, unsay itsura kung ilansang ta sa krus. And how they beat Him and whipped Him, Kung giunsa nila pag nila siya pulled out His paglatos, beard. pagkulata, gilatigo, gibira ang iyang kaugalingon nga bungot. It says in the Word of God they couldn't even recognize His face because it was so beat up. No, ang pulong sa Ginoo nag-ingon gani nga dili na siya maitsura nga daw tawo tungod kay pertig yung pagkabunuga. Lata na kay siya nga karne pero gipalakaw paghapon. They took a whip, and the whip has glass and metal in it, Sharpened skulls. and they hit Him bones. repeatedly, Oh, gosh. over and over again, and cut Him open and sliced Him open on His whole body. No, ang ilang latigo nga gigamit igsoon dili tong latigo lang nga latigo, kundi naay mga nakatapot or mga gipangbutang nga mga gipahait nga mga bukog, mga bildo, mga metal nga inig
hapak sa iyang lawas. Dili lang panit may malangkat igsoon, pati bukog, pati unod. Ug nawakwak yun siya, nawarak ang iyang tibok lawas. And he did this willingly, Ug gibuhat na niya igsoon not nga. only for the Father, but for us. Amen. Gibuhat na niya igsoon nga masinugtanon. Dili lang para sa amahan, kundi para pud sa atua. Amen. And they took a crown, they made thorns into a crown. The thorns are 3 or 4 inches long, and they forced it on his head. So imagine igsoon ning ana katas-a nga mga tunok, ilaang gihimo nga corona din gidasok, wala lang gipatong, gidasok nila sa iyang ulo. And then they took spikes as thick as my finger and drove them through his wrist and through his feet So dayon ang mga lansang, with a hammer. ang mga lansang nga gigamit kay pareha kadaka sa tudlo ni Daddy. Imagine igsoon unsa ka bag-a ang lansang nga gidukdok sa iyang kamot, sa iyang mga kamot ug sa iyang tiil. And Jesus said, this is my purpose. This is why I came. No, dahil si Jesus mismo, niingon sa iyang kagalingon, nga mao ni ang tumong anong nianhi ko, para ani nga krus. He didn't run from the suffering. He embraced it as the will of the Father. Amen, hallelujah. Wala niya gidaganan igsoon ang pag-antos. Apan iya anoong gigakos ang pag-antos, isip nga pagtuman sa pagbulutan sa amahan. Hallelujah. Okay, I'm telling you this so that you understand. What's that? So you understand what it means to die to self. Amen. So ginasulti ni niya igsoon para masabta nato ba unsay buot pasabot kung mamatay ta sa tong kaugalingon. And what was Jesus' reward? Unsa man ang ganti ni Jesus? Souls. King of kings, Lord of lords. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Why? Hallelujah. Because He laid His life down for the Father and for us. Amen. Nung gitawag siyang hari sa tanang hari ug Dios sa tanang mga Dios igsoon, ang tanang tuhod magapiko sa iya ug ang tanang dila magasugid nga siya ang Ginoo igsoon. Kay nganuman, tungod kay masinugtanon siya nga gituman ang kabubuton sa amahan para sa atoa. And now, para sa amahan. He's seated at the right hand of the Father in heaven. Ug karon igsoon naglingkod siya sa tuo sa amahan. Hallelujah. And His reward is you. Ug ikaw You ang iyang are His ganti. reward. Ikaw ang ganti sa Dios igsoon. Souls are His reward. Mga kalag, ang ganti ni Jesus. You're to be His bride, No ikaw dapat kang mahimong iya ang pangasaw-unon. His equal. Bot pasabot kaparihan niya. See, Jesus can't marry an unequal in holiness. No kay si Jesus igsoon dili niya minyuan, dili niya balikan, ang dili niya kaparihas sa pagkabalaan. So He wants us to mature from a convert into His bride. Amen. Mga gusto niya igsoon nga hamtungon ta gikan sa pagkakinabig ngadto nga mahimutang iyang balikan nga pangasaw-unon. But why? But why Iksaon? Pero ngano man, Is it just so we can go to heaven? kay para lang ba nga mahalangit ta? Kana lang ba ang atong tumo? Somebody, I was talking to a pastor the other day, and the leader of a very, very large organization with over 100 churches, an old man. No, so nakigsulti si Daddy sa usa ka pastor igsoon sa niagi nga adlaw ug ang usa ka leader sa dako nga organisasyon nga adunay gatusan ka mga kasimbahanan, usa ka hamtong na idaran nga lalaki. They were questioning fivefold. Nagapangutana sila mahitungod ilang gina-question ang 5 kapilo. Nagduha-duha sila mahitungod sa 5 kapilo. And the old pastor said, I must prepare my people. Right. I must prepare them. No, so ang hamtong na nga pastor igsoon kay niingon nga kinahanglan nako andamon ang katawhan For the rapture. para sa pagsakmit. I must prepare them for the rapture. Kinang That was his whole focus. So moto iyang tumong, moto iyang panglantaw nga kinahanglan nga andamon ang mga tawo gikan para sa pagsakmit. Is that wrong? Sayop ba na? No. Di man. But this is the mentality of the body of Christ today. Pero mo ni ang mentalidad sa lawas si Kristo. You're just born again to go to church, to pay a tithe,
No, to sing some songs, natawo ka pag-usab, kay para nga muhatag sa imong ikanapulo, then mukanta og mga awit, and to prepare for Jesus' return. That's the mentality. I have to prepare you for Jesus' return, which I should. no, so, ang panghuna-huna nga, mga lagad ka sa Ginoo, dayon kinahanglan ka nga maandam, isip ka Kristohanon sa pagbalik ni Jesus. Dapat mangyud pod. But what the majority of the church is saying, the end of a Christian is just to go to heaven. That's the purpose. You're born again, you become a Christian. Why? Just so you can go to heaven. Pero igsoon, ang wala nila ginaingon nga ang ilang tumong lang sa ilang paglantaw nga ing ana, kay nangalagad ko sa Ginoo, giandam na ako akong kaugalingon, kay ang ako ra gyud tumong, mahalangit ra gyud ko. Para ra gyud nga mahalangit, diha ra gyud kutob. Okay, so the body of Christ does a lot of things good, but they fall short in the purpose, the purposes, and the plans and the ways of the Lord. No, ang lawas si Kristo igsoon, daghan mang ginabuhat nga insakto. No? Apan sayop or kanang kulang, no, dili pa igo, wala na igo sa insakto kung unsa ang tumong o kung unsa ang plano sa Ginoo ngano nga gilukat ta sa Ginoo ngano nga gihimo ta niya nga Kristohanon. Because in many churches, success looks like how many people in akong sa bangko. Kay para sa daghang mga simbahan igsoon, ang ilaang sukod sa ilaang pagka successful or pagka malampuson sa ilaang buluhaton kay kung unsa kadaghana ang naglingkod sa lingkuranan. But success in the kingdom of God is how many sons and daughters, how many mature people are in that church. Amen. No, apan igsoon ang panglantaw sa Ginoo sa iyang gingharian nga sukdanan sa pagkamalampuson sa usa ka simbahan ug sa usa ka buluhaton igsoon kay sa sulod sa simbahan pila ani ang tinuod nga hamtong. How many people in that church look like Jesus? Pila ani nga simbahan ang tinuod gyud nga pareha gyud og kinaiya og panagway ni Jesus. Because that is the standard Kay mao na siya ang sumbanan and nothing less. ug wala na ilain pa. That's the biblical standard. Mao na siya Igsoon. biblikal nga sumbanan igsoon. Okay, but why? Pero ngano? Why does God want you to be mature and look like Jesus? Nganong gusto man sa Ginoo nga mapareha ta nga mahamtong ta ug mapareha ta ni Jesus? What's the purpose? Unsay tumong ana? To go to heaven? Para ba mahalangit lang? That's it? No. Dili. No. That's not the purpose. Dili lang diha kutob igsoon ang tumong sa Ginoo. Amen. There's much work to be done Daghan pa kayong buluhaton nga kinahanglang buhaton. before heaven. Sa dili pa ta moabot sa langit. Do you know that after Jesus comes back, we go into the millennial reign for 1,000 years on earth? True. On earth. Kabalo ba mo igsoon nga human sa pagbalik ni Jesus kay muagi pa ta og libo ka tuig, diin nga adunay paghari, mo na gitawag nga millennium reign, usa ka libo nga paghari diri sa kalibutan. See, Jesus is going to rule and reign on this earth for 1,000 years with His people who surrender to Him. Niana nga panahon igsoon si Jesucristo mismo mao'y maghari ug magmando diri sa kalibutan kauban ang iyang mga katawhan nga nagtugyan sa ilang kaugalingon. See, people think that the rapture, that's the end. No, kay ang mga tao igsoon nagtuo sila nga rapture ra gyud, mao ra gyud ang pinakauyukan or ang kinatumyan sa ilang pagpangalagad nga pag No. ma-rapture ka okay na. Because if you read about the rapture, when He comes and takes His people up, then He comes back with those same people to reign on earth for 1,000 years. Amen. No, dili igsoon nga ang katapusan sa atong pagpangalagad kay mao ang rapture or ang pagsakmit sa atoa. Tungod kay kung ato jud nga basahon ang Biblia, human sa pagsakmit igsoon mobalik si Jesus diri sa kalibutan ug maghari siya sa libo ka tuig kauban ni adtong iyang mga gipangsakmit. Okay, so Ixon, to understand the purposes of God, So para masabtan nato igsoon ang mga tumong sa Ginoo, I have to talk about the negative side of not reaching His purpose. kinahanglan nga hisgutan nato ang negatibo nga dapit igsoon sa unsay itsura, unsay negatibo nga itsura kung dili nato maabot ang tumong sa Ginoo.
What is the negative side when we refuse to be obedient to the Lord? Unsay negatibo nga dapat igsuon kung magdumili ta sa pagsunod kang Hesus? What is the negative side when we refuse to mature? Unsay negatibo nga sangputanan igsuon kung magdumili ta nga mahamtong? What is the negative side when we refuse to lay our lives down daily for Unsay Him? negatibo nga unsay negatibo nga mahitabo sa tuwa igsuon kung magdumili ta nga mamatay sa tong kaugalingon o magpasan sa tong krus o buhian ang atong kaugalingon pagbulutan kada adlaw. What is the cost Unsay baylo ani of your own life? sa imong Of kaugalingong you, your own kinabuhi? life. Sa imong kaugalingong kinabuhi. Think about that for a minute. Una-una gani igsoon sa ka minuto. And if you fail to be obedient to God, you fail to reach your destiny, does it only affect you? Kung magdumili ta igsoon sa atong pagkamasinugtanon sa Ginoo ug dili nato matuman ang kapalaran nga gitakda sa Ginoo sa atoa, kita ra ba'y apektado? Ang ato ra bang personal nga kinabuhi ang apektado? Tinuod jud. Does it only affect you? Ikaw ra ba ang apektado? Who else does it affect? Kinsa pa may apektado? Imong pamilya, Your children, your spouses, imong anak, mga anak, imong your families, imo ang imong bana, ang imong asawa, imo ang pamilya, your cities, your nation. imong syudad, ang imong nasod. Understand every single day around this world, 55,000 people are dying every day. How many of them are going to hell? How many of them have fulfilled the purpose of God? So sabta igsoon nga kada adlaw, imagine ha, kada adlaw sa tibuok kalibutan, 55,000 ka mga kalag ang mamatay kada adlaw. Pila anang 55,000 ang nakatuman sa ilang kapalaran sa Ginoo. Pila ana mo imuadtog impyerno. Wow. Because do you understand the majority of people who die go to hell? No kay nasabtan ba nato igsuon nga ang kadaghanan sa mga matay kada adlaw kay dili padulong og langit, walay kalinaw, padulong silang impyerno. Nobody ever told them about the truth about Jesus Christ. Walay si bisan kinsa nga nagsulti sa ila mahitungod sa kamatuoran, mahitungod ni Hesukristo, Right? diba? Am I wrong? Sayop ba siya? Huh? So what is the cost? So unsa may baylo? What do you look around in our world, you look around in our society, what do you see? Kung imong lantawon ang atong palibot igsuon, sa atong kalibutan, niining atong katilingban, unsay mo makita? Unsa? Toxic. Toxic? That's a good way to describe it. Cancer. True. I mean, Cancer sa katilingban, tinuod na. we are worse than Sodom and Gomorrah. No, kung ang una-unahon bitaw nato karon no kay mas ngilad pa gyud ta sa Sodoma ug sa Gomorrah. Because now you have pastors in the church, they have homosexuals on their worship team. No? Kay karon And they have people that live together on their worship team. True. And it's okay with them. kay karon igsoon, may patong sa Sodoma ug sa Gomorrah. Kay mga dili gid to sila mga magtotoo. Karon, kay ang pagkabayot ug pagkatumboy gitugutan na nga motindog sa tubangan. Bisan gani nga nag-ipon lang, wala gikasal, patindugon sa tubangan. Let me have that. Sa man nimo dan? Ay Yeah. Sodom and Gomorrah. Dili pwede diri sa likod. Na. Oy. Kay naay kalhawiran. Uy, tabang. Matakot ka sa Diyos. It's more beautiful on you. Okay, so am I saying we condemn homosexuals and people living together? No. Awot pasabot ba igsoon atong gikondena ang mga nag-live-in ug ang mga bayot ug tomboy? Wala. We welcome all sinners into the body of Christ. Amen. No ato ang ginadapit igsoon ang tanang mga nakasala ug nagpakasala
sa sulod sa lawas si Kristo. But should we put people who practice sin into a place of responsibility, Dili. in a place of leadership? Should we do that? No, ibutang ba nato isip nga pangulo igsuon ang mga nagabuhat og sala, nagbuhat og immoralidad? Ibutang ba nato sila isip nga pangulo sa And simbahan? you have governments all around the world who create laws that are an abomination to God. Tinuod. No nato yung mga gobyerno igsuon sa tibuok kalibutan nga nagabuhat og mga balaod nga kaaligot-gutan gyud sa Ginoo. And the Bible promises us in Isaiah 16:61, behold, deep darkness is coming to the earth. And you have to ask yourself, how much darker can it get? Kung imong lantawon igsuon sa Isaiah 60 ug 61, nagingon nga lantawa tungod kay adunay dako nga kangit-ngit nga moabot sa kalibutan. Kung imong lantawon karon ngit-ngit na ang kalibutan tungod sa mga ginabuhat nga sala, unsa pa man gyud ni kangit-ngita sa umaabot. And believe it or not, Ixon, it's going to get a lot darker until the church is being persecuted unto death. That is coming. Mutuo ka og sa dili igsuon kay mas magkangit-ngit pagyud ni siya hangtod nga moabot sa punto nga ang simbahan, ang lawas ni Kristo kay pagalutuson. Sigurado gyud nga moabot. Mahitabo gyud ni sa atuwa igsuon. That is biblical prophecy. Mao na biblikal nga propesiya. This is what we're trying to prepare us for. Mao ni siya igsuon ang ato ang ginapangandaman. Because I assure you it's coming. No kay ikasigurado gyud niya igsuon nga moabot gyud ni. Many countries around the world are persecuting Christians to death. They're martyring them No, daghang by the mga- thousands every year. Tagang mga nasod igsuon nga ilaang ginahimong martir, ginalutos ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, nalibuan. And Ixon, if you open your eyes, you see there's a battle in government for the hearts of the people, and the government is making laws that are abomination to God and calling it normal, and they're saying that if you don't agree with what they do, what do they call you? A hater, a racist, Racist, hater, a rebel, a terrorist. even labeling people terrorists. They're labeling Christians as terrorists. No, so adunay gubat igsoon nga adunay pakigbisog nga nang gihitabo igsoon sa lawas si Kristo karon sa gobyerno diin nga ang mga gobyerno igsoon adunay pakiglantugi sa pagbuhat og mga balaod batok sa balaod sa Ginoo nga magbuhat sila og mga balaod nga gusto nila nga ipabuhat ipasunod ang mga tawo sa usa ka nasod nga kung dili ka mosunod kay tawgan labelan kanila tawgon kanila nga hater ka, racist ka, terorista ka. Judgmental, Or judgmental ka. right? Am I wrong? Sayo pa siya? Can you see that? Makita ba nimo na? There's a battle going on for our souls, So adunay and the souls of our children. Adunay pakigubat igsuon nga nang gihitabo karon para sa tong mga kalag. Samot na sa mga bata. And because of the pressure, many converts in the church, not true Christians, Christian by name only, they go along with what the government says and not what the government of God says. Ug tungod sa pagduot igsuon, daghang mga kinabig lang, but pasabot dili gyud tinuoray nga nanggamot nga mga Kristohanon, nga mosabay na lang sa kung unsay gisugo sa gobyerno kay mo man gingon ni Gov, mo man gingon ni Mayor. Sunod lang ta. Okay? And so what we have to understand is the reason the world is following after the God of this world, it's all laid out in the Bible. O kung unsay dapat natong masabtan igsuon nga ngano nga kini nga kalibutan kay nagsunod siya sa Dios niini nga kalibutan tungod kay nasulat na siya sa pulong. But it's on the root reason the governments are following after the God of this world is because the church is not representing Jesus Christ for who He really is. Ug ang rason ang apan ang ugat nga rason niini igsuon ngano nga ang kalibutan o ang gobyerno sa tao nagasunod lamang sa Dios nining kalibutan nga mao ang yawa igsuon no nganong ginabuhat na sa gobyerno karon tungod kay kita nga naa sa simbahan wala pagyud nato tinuoray nga girepresentar si Jesucristo sa iyang pagkasiya. Now, Ixon, what do you think? Who has the most powerful government? Is it the government of man or the government of God? Sa imong hunahuna igsuon kinsa man gyud ang gamhanan, mas gamhanan, labing gamhanan nga gobyerno, ang gobyerno sa Dios o ang gobyerno sa tao? What do you think? Sa imong hunahuna, Who's got the most powerful government?
Nung kinsa man ang mas gamhanan nga gobyerno? then why does it look like we're losing control? No? So pero kung moingon ta nga mas gamhanan gyud ang gobyerno sa Ginoo. Pero nga naman nga kita mo ginapildi sa gobyerno sa tao. Why does it look like the darkness is overcoming our people? No nga naman nga makita nato nga ang kangit-ngit mao'y nagadaog You sa want katawhan to know why? sa katawhan. Nga, Because the church is weak and powerless, because they have no intimacy with the Lord, they don't know the Lord, and they don't want to submit to God. ngano igsoon nga mas mutuo ang tawo igsoon sa gobyerno sa tawo. Unya dili sila mutuo, di ba? Nasinati man nato. Pag kita musulti ta sa pulong sa Ginoo, ingon sila, "Uy, sabi Bible pug kadiya uy." Pero pag mutindog na gani tawo nga nasa posisyon sa gobyerno, maminaw gyud, mupakpak gyud, tindugan gyud. Ngano man? Kay ngano? Kita nga Kristohanon, huyang ta. Muratag walay latoy, muratag pechay nga gibulad. No walay kinabuhi. Nganong wala tay kinabuhi? Kay wala tay kinabuhi nga Bulad? mainam. Murag gibulad. No, muratag ka na bang wala tay kinabuhi nga mainampuon. Dili ta suod sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Unya, masinuklanon pa gyud ta nga mo-surrender sa Ginoo, magbuot sa kaugalingon. How can we do the will of God when we don't even know what the Bible says, what the Word of God says? No, unsaon man nato pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo kung kita mismo wala ta kabalo unsay giingon sa pulong sa Ginoo. That's why we're weak, Mao na ang rason ngano nga huyang ta. powerless. Walay gahom. Are you understanding? Nasabtan nato? Okay, I'm not condemning. I'm saying the same thing about me. No, I so- recognize Wala I'm niya- falling way short of what God intends for me. Wala niya ginahukman igsoon ang lawas si Kristo. Apan, iyang ginaila sa iyang kagalingon nga apil sa ani, apil ta ani, nga kita ni ang atong ginadescribe diri igsoon. Okay, so let's look at Acts 10:38. Diha ta sa buhat Gs 38. What does Acts 10:38 say? Somebody read that out of Basayan. Gikan sa Cebuano palihog. Give somebody a microphone. Turo, nilo ha sa microphone. You got it? You got it, Nilo? Acts 10:38. Hold that up there. Ikaw. Ge, Ma'am C. Thank you. Can you scroll that up to the top? Ge, pasaka ate. Who wants to read that? Desili. Go, Disali. 10:38. Tala. Buhat 10:38, nasayod ka mo mahitungod kang Jesus nga nasaritnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Amen. Okay, and what the church will teach is that's not me. That's not the Christian. That's Jesus. So unsay ginatudlo igsoon sa kadaghanan nga mga simbahan? Ay, para man na kan Jesus kay si Jesus man na. Si Jesus makabuhatan na. Ako dili man ko si Jesus. But was Jesus the only one anointed by God Pero ang pangutana igsoon, with si the Holy Jesus, Spirit? si Jesus ra ba ang gidihugan sa Ginoo igsoon sa balang espiritu? Okay. Okay, so why was he anointed with power? Nganong gidihugan And man the Holy siya sa Spirit. What gahom was sa the balang purpose? espiritu? Unsay tumong? Para pagbuhat og maayo ug pag-ayo sa mga masakiton ug ang tanang mga see gisakit that? sa yawa. Doing good, Hallelujah. No para sa pagbuhat Delivering. sa maayo, paghimo gawas nun, healing pag-ayo all those Ang tanan. oppressed by the devil. nga mga gisakit sa yawa. Now, do you know anybody who's oppressed by the devil? Nan karon igsoon na pangutana, naba mo nailhan nga gisakit sa yawa. It's everywhere. Bisag asa. Now, who did God send to set the captives free? Kinsa man ang gipadala sa Ginoo igsoon para nga himong gawason ng mga ginapos. You understand? Nasabtan nato? Now you're starting to get a picture of your purpose right here. So karon igsoon nagsugod na ka sa pagkakita kung unsa imo ang tumong. Naa dire.